So inamin mismo ni Klay Thompson na napakahalaga ng kanyang Game 6 Klay na nickname bilang isang Warrior at siya'y masaya sapagkat siya'y nakatanggap ng ganong nickname. Hindi raw kasi basta-bastang ibinibigay ang mga ganong nickname sa isang manlalaro. Ibig sabihin nun ay napakalaki ng impact mo at napakagaling mo as a player. Kapag pinag-uusapan ng Golden State Warriors sa mga taong ito, syempre sa kanilang run way back 2014 hanggang 2019 ay naging solidong partner siya ni Stephen Curry bilang splash brother at solidong membro ng Golden State Warriors bago siya umalis sa kanila at pumunta sa Dallas Mavericks. Nakuha mismo ni Klay Thompson ang kanyang Game 6 Klay na nickname sa kanilang laban versus OKC Thunder kung saan siya mismo ang nagpasiklab sa kanyang tera sa tres para pangunahan ng kanyang team na Golden State Warriors na makambak ang OKC noon at makapwersa pa ng Game 7 at tuluyang matalo ito sa kanilang series. Doon po nabuo, ipinanganak ang Game 6 Klay na nickname at sa mga laban, sa mga series sa playoffs, sa mga Game 6 ay palagi naman talagang naibibigay ni Klay Thompson ang kanyang pinaka-the best na performance. Sayang nga lang talaga sa kanilang series versus Sacramento Kings ay nahirapan siya mga idol at hindi naman talaga may itatanggi na medyo humihina na itong si Klay Thompson. Gayunpaman ay masayang-masaya siya sapagkat na-embrace niya yung mga ganong nickname na ibinibigay sa kanya. Mayroong mga pressure na kasama pero ganon talaga. Sa sinabing iyan ni Klay Thompson mga idol ay naintindihan niya mismo kung gaano siya kamahal ng mga fans ng Golden State Warriors kung saan na-appreciate niya mismo ang kanilang suportang ibinibigay sa kanya mapahanggang sa ngayon. Sa ngayon, maski man kayo ay nakakaalam na nakapagbibigay pa rin ng solidong numero itong si Klay Thompson sa kanyang bagong team. Pero hindi na nga ito katulad nung siya ay nasa Golden State pa. Pero kahit papano ay nakakatulong pa rin naman siya. Samantala, heto na yung pinaka-worst na season para maging fan ng Utah Jazz. Ayon mismo sa prediksyon ng ESPN, itong Utah Jazz ay magiging number 15 na kupunan sa NBA standing sa season na ito. Ito'y marahil sila'y nagre-rebuild at walang ganong kalakasan para makasabay sa kanilang mga kalaban. Kahit na hindi maitatanggi na sila'y nagtanking noong nagdaang season para makakuha ng mataas-taas na pick, eventually para makuha sana ang first overall pick, sila'y nalaglag sa ikalima at kanilang nakuha lamang si Ace Bailey na sa una ay walang interest na maglaro para sa kanila. Pero syempre, kung ikaw ay isang totoong fan ng Utah Jazz ay hindi ka naman talaga malulungkot dahil kahit na anong mangyari ay solido ang pagsusuporta mo sa iyong kupunan. Ganun talaga, mayroon talagang mga gantong bagay na pinagdadaanan ang isang team. Para sa Utah Jazz, sila'y sumusugal katulad ng ginawa ng OKC Thunder. Pero kung ating ikukumpara ay napakalayo nila kumpara sa OKC. Ang mahalaga ay kanilang ginagawa kung anuman yung sa tingin nila ang tama para sa kanilang kupunan.